ngayon nabigla ako. So na-check ang lola mo. Sabi ko, bakit may mga ganun may mga ganung comments doon na na-mention yung pangalan ko. Ay Diyos ko, naloka si Akla. Ngayon, kinunta ko si Gabisera. Nag-usap kami ni Gab tungkol sa bagay na yan. Yon, hello! Magandang araw po muli sa ating lahat. Siyempre dito naman yung lingkod, Disney Tang Cute Vlog. At muling nagbabalik sa inyong lahat. At good vibes lang, diba? At ngayon nga po for today's video ay kaklaruhin natin itetsua. Kasi kanina po kasi may mga dumating na message sa akin. Ayon po ito sa ating mga mapagkakatiwalaang source. Mapagkakatiwalaang source talaga. Ayan nga po, ayan po yun, oh. Ayan. Yan o, yan yun nasa taas. Yan po ay comment doon po sa live ni Gabisera. Diba? So ngayon nabigla ako. So na-check ang lola mo. Sabi ko, bakit may mga ganun may mga ganung comments doon na na-mention yung pangalan ko. Ay Diyos ko, naloka si Akla. Ngayon, pinunta ko si Gabisera. Nag-usap kami ni Gab tungkol sa bagay na yan. Sabi naman ni Gab, wala daw siyang alam doon at wala naman daw siyang minisyon na pangalan. At yun nga, nagkausap na kami tungkol sa mga bagay-bagay. At yun nga, nalaman na nga natin galing kay Gabisera mismo na may mga nakakarating daw sa kanila na binabanatan ko sa live. Saan galing yan? Sa mga Marites na viewers. May mga viewers tayo na Marites na minimension talaga yung mga pangalan nila dun daw sa live ko. Sila daw binabanatan ko. Ngayon nagpaalam ko kay Gabisera. Sabi ko, bro, gagamitin ko itong ano mo yung sa live mo, gagamitin ko yan. At sabi ko, kailangan ko mag-explain. Although hindi naman dapat, kasi hindi naman sila ang binabanata natin dyan. Kaya lang, para lang po sa kaalaman ng lahat, no? Para lang sa kaalaman ng lahat, clarification na wala po kaming hidwaan nila Gabisera, no? At lagi-lagi ko naman po sinasabi every time na live ko sa mga nagtatanong bakit hindi na ako nakakapunta kala Gabisera. Lagi-lagi ko sinasabi yan. Hindi po sasapat ang oras ko para makitambay po ako doon, para makijam po ako. Kasi bakit? Ganito po yun. Kailangan ko po gumising ng alas 5 ng umaga. Yes, alas 5 ng umaga kailangan ko gumising para po asikasuhin si Diyos sa kanyang almusal at ang kanyang baon. After po nun, ihatid ko siya sa school. Kasi 7 AM po ang pasok niya. Whole day po ang pasok ni Diyos. Ngayon, pagkahatid ko sa school, asikasuhin ko naman yung ang sarili ko. Tapos papakainin si Lucky doon sa kubo. E din Gora Bells na akets tuwa, papunta ka la Kuya Bal sa lighthouse. After naman po ng biyahe namin nila Kuya sa buong maghapon, nagmamadali na naman si Akla pa uwi. Yes, alam po ng mga kasamahan ko yan na pagdating po sa lighthouse, nagmamadali na ako umuwi. Bakit? Kailangan ko naman asikasuhin si Diyos, at kung may time pa na pwede ko pa siya masundo, sinusundo ko siya sa school, and then nag-asikaso po ako ng kanyang pagkain para sa hapunan. At siyempre kahit paano pagdating sa bahay, mayroon po siyang makain. Kasi napakahirap po, kasi naranasan ko dati nung nag-aaral ako na pagdating mo sa galing school wala kang makain, napakahirap po, di ba? Siyempre ako naman gusto ko asikaso ko siya, at nag-iisang junakis lang naman natin yan, di ba? Nag-iisang anak lang natin yan. Ba't hindi pa natin asikasuhin? So wala po talagang time. Sa gabi naman, after namin mag-asikaso ni Diyos, di ba? Punta na ako sa kubo para asikasuhin sila, papakainin ko doon. Saka wala na pa akong time gumala sa gabi para pumunta doon at makitambay. Dahil nga po sa kailangan ko matulog after ko mag-live ng 10 ka, at maaga man ako gumigising. Kaya kailangan ko makabawi sa tulog. Yun po ang routine ko araw-araw. So wala pa akong time. Kaya nga kung bakit siguro naisipan ng mga itong mga ibang mga viewers natin na
mayroon kaming hidwaan kasi hindi na po ako nakakapunta kasi marami nagtatanong na ganyan. Yun naman po lagi-lagi kong pinapaliwanag. Siyempre pag may time tayo, why not? Kaya lang po talaga sa ngayon, ang hirap po talaga ng solo ka lang, na solo ka, kailangan mo maghanap buhay at kailangan mo asikasuhin yung pinakis mo. Napakahirap po na sitwasyon na ganun. So sana maintindihan nyo. Kaya nga nagkausap kami ni Gabi Sera kasi nga nagtaka ako, wala naman kami hidwaan ni Gab. Pero bakit may mga ganun comment, may mga ganung issue? Sige, binabanatan ko sa live. Sabi ko, kaya yun, sabi niya, walang problema, ipaliwanag mo kasi nga marami daw nadadawit. Pati nga daw mga sponsor. Oo, mga nagtatampo na yung mga ibang sponsor, nagagalit kasi nga dun sa mga banat ko. Ako kasi bilang isang Karipa reactor po no, para sa kaalaman ng lahat, mayroon po kami mayroon kami mga topic doon na tinatanmil ko na lang po siya. Siyempre hindi naman po kasi maalis sa Kalingap vloggers na mayroon talagang mga issue na humihingi sa sponsor, nagdidirekta sa sponsor, umaasa na lang sa sponsor. So hindi po ako nagko-contact ng direct po doon sa tao na yun. Bagkos tinatanmil ko na lang po siya para po pangkalahatan siya. Kasi nga po ayaw ko ng issue, di ba? Ayaw ko ng kung ano pa man na hindi pagkaunawan. Kaya nga every time na nagla-live po ako, sinasabi ko bawal mag-comment na kung ano man issue sa live ko, good vibes lang, di ba? Kaya lang mayroon pa rin talaga mga naka-BG-BG dyan na nagbabantay lang at magre-report naman doon kalagab na binabanatan ko si Keso, pinaparinggang ko. Di ba? Wag po tayong ganon, di ba? Lalo pa doon pa yung pangalan ko, Just ko dahil na Luka Kids to binabanatan. Kayo na mga naka-BG-BG dyan, kung alam nyo naman na hindi sila ang binabanatan natin, especially wala naman tayo minimension ng pangalan, wag na wag po tayo magre-report doon directly na si Sinita binabanatan ko sa live. At never, Diyos ko na yung mga inggit-inggit na yan. Bakit ako maiinggit? Kalagabi Sera. Kahit marami silang sponsor, bakit kailangan nyo sabihin na inggit ako? Bakit meron ba silang nakakain na hindi ko kaya kainin? Mayroon ba silang nabibili na hindi ko kayang bilhin? Ano bang kinakain nila? Ginto. Sa akin, lumot. Diba? So hindi mo kailangan mainggit. Pretend nga na may nagko-comment sa live ko na nagpapagawa na ng kubo si Lagab, nagpagawa na ng kubo si Joey. Sabi ko, good, masaya ako kasi sa grupo namin mayroon nang nagkakaroon kahit papaano, nagkakaroon ng improvement, nagkakaroon ng properties dito sa Daet. So masaya ako. At pag mayroon naman po naghahanap dyan, yan ang sinasabi ko sa mga nagmi-mention ng pangalan, bakit wala na sa live ko. Di ba sinasaway ko agad? Sinasaway ko sila na wag mag-mention ng pangalan kasi ayoko na ma-misinterpret po nila. Na-misinterpret nga. Di ba? Sabi ko, bakit yung live ko binabantayan nyo para lang magkuha kayo dyan ng kunting bagay para sabihin yung issue na at magre-report na kayo dun sa kabila. Wag ganon! Hindi nyo ikakayaman yan, mga akla. At lalong hindi nyo mababayaran ang mga utang nyo sa lending, utang nyo sa Bombay, utang nyo sa home credit, loan nyo sa is nyo, loan nyo sa pag-ibig nyo, kung pag maritisan lang kayo. Diba? Ako good vibes lang, kahit maaari gusto kaibigan ko lahat. Doon na nga tayo nagkalitsi-litsi dati dahil sa kinaibigan ko lahat talaga kasi gusto ko kaibigan ko lahat at happy lang. Yun lang talaga, nagkaroon lang talaga ng complex sa oras kung bakit hindi na tayo nakakanyang sa kanila. Tapos issue na pala yun. Ay ano na tayo? Diba? So ganun pa man, diba ako po ay humihingi ng pasensya, no? Kahit na wala naman tayong intensyon na masama, especially po sa mga sponsor ni Gabi Sera. Ako na po yung humihingi ng pasensya kasi hindi naman kakulangan sa pagkatao, pagkalalaki natin o pagkadalaga natin. Pag tayo po ay humingi ng pasensya sa isang tao, so wala naman po masama kung kayo po ay sumakit ang kalooban nyo sa mga mga live natin. So ako na po yung humingi ng pasensya sa inyo. Ayan. At sabi ko nga, hindi naman po basihan yan para magkakulang sa pagkatao natin na maghingi ng pasensya, di ba? So wala namang problema sa akin. Ako po ay humingi ng pasensya sa inyong lahat. So nasa inyo na lang po yan kung i-accept nyo o hindi. Basta ako po ay bukal sa
kalooban ko, paghingi ng pasensya sa inyong lahat. At kung may mga nasaktan man, mga pinagsasabi ko, di ba? So yun lang naman, ako lang naman kasi gusto ko good vibes lang talaga, good vibes lang lagi, lahat-lahat. Para happy-happy lang alay, para hindi tayo kunin ni St. Peter agad-agad. Inano na tayo. Ay, kaloka talaga si Akla. So na-impure na talaga ako, bakit may mga ganun ni screenshot? O diba, umagang-umaga. But at least, kahit papano ay nagkaliwanagan, nagkausap kami ni Gabisera. Kasi nga nagtataka ako, wala naman po kami hidwaan ni Gab. Never kami nag-uusap niyan. Kasi ako po yung tipong taong kaibigan na hindi pala message, hindi pala kumusta, hindi pala tambay sa bahay mo para lang sabihin mo na nandyan ang presensya ko lagi, magkaibigan tayo. No! Kaysa naman sa nandiyon ka lagi, lagi mong kasama, tapos ahas lang naman pala, plastic urukan. Kaysa nandiyon ka na lang sa minsan-minsan lang nag-message na kumusta, yung mga ganung bagay. Kasi mamahirap din sa mga viewers nato na mga ganito no? Sila yung gumagawa ng issues porket hindi ka na nakikita na kasama, mayroon na agad problema. Hindi ba piling mayroon na akong priority at mayroon na akong obligasyon? Diba? At doon pa sa isang sponsor na nagtampo daw sa akin according to Gabi, no? Kasi binabanatan ko sa live. So pinaliwanag ko kay Burok Gab ang dahilan. Hindi ko siya binabanatan at lalong wala akong naalalang masamang ginawa sa kanya. Although marami po siyang naitulong sa akin, never ko po siya pinanatan at wala rin po akong reason, wala akong idea pala kung bakit man bigla siya naglahaw sa akin, diba? Although yun sa mga nagko-comment sa comment section, yun yung mga nagtatanong, mga nagtataka, pero sinasaway ko sila, you know? Pero akong directly nagbabanat doon sa tao na yun, sa sponsor, no? Hindi ko po galit banatan. Depende na lang kung mayroon siyang ginawa sa akin na hindi maganda. Talagang re-respakan kita kahit sponsor ka pa, kahit marami ka na itulong sa akin, kung babanatan mo lang naman ako, ay babanatan din kita, di ba? Pero kung wala namang reason na babanatan mo isang tao na wala namang dahilan, bakit? Di ba? So, ganun pa man, ang gusto ko happy lang ang live. So, clarification lang po sa mga supporters nila Gabisera na wala po sa amin namumuong hidwaan sa bawat isa. So, mayroon lang talaga tayong mga priority na kailangan unahin, gampanan, obligasyon, diba? Kaysa mga bagay-bagay na masyadong makakasira sa atin. Diba? Ganun yun. Good vibes lang. So ayun po, so sana naklaruhan kayo. At ito sa mga nag-comment na ganyan, wag na wag kayo magmi-mention ng pangalan. Kung hindi nyo naman talaga alam ang totoong dahilan at kung wala man talaga ang issue, wag na wag kayo magmi-mention ng pangalan. Dahil kahit kailan sa live ko, never ako nag-mention at never ako nag-point out ng isang vlogger lang. Diba? Bakit di naman ako nagkakasala sa mga ginagawa? Kayo naman magkakasala niya kasi masyado niyong hinusgahan. Masyado nyo agad akong hinusgahan na binabanatan ko agad kung sino-sino man. Diba? And I thank you, baboos! Oh, natin cute love, ikaw